Boses Can Jóvenes. Pakinggan ang mga kuro-kuro ng mga kabataang mag-aaral dito sa Boses Can Jóvenes. Boses Can Jóvenes. Patas na tatalakay sa mga napapanahong mga isyu sa lokal, nasyonal o maging sa ibang bansa. Boses Can Jóvenes. Boses Can Jóvenes. Mga isyung makakaapekto sa interes ng karamihan dapat nating pag-usapan. May boses ang kabataan. Boses Can Jóvenes. Boses Can Jóvenes. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Diyos maray na hapon sa satuyang mga tugang from the Bicol University. Ako si Fatima Solabandin and I will be with you today as we talk about some challenges na inaabangan nating college students na pagdadaanan ngayong college era. So, ako as a student, mayroon talaga akong isang kinatatakutan na challenge na pagdadaanan, and that is thesis or ang research. Kaya naman for this afternoon, we will be talking about curiosthesis, our curiosities about thesis. So, this afternoon, we have our guest here from the third year BA Broadcasting Department. So, Kuya, magpakilala ka po and your name and from what block are you from? Ayan. Hello everyone, I am John Armand Sinita, a third-year broadcasting student. And last year, I was the top 1 broadcasting student and a top 5 overall student sa College of Arts and Letters. Grabe naman pala, top 1 broadcasting student naman pala ang kasama natin for this afternoon. So, Kuya, kumusta ka naman po ngayong mga panahon na to? I mean, di mo ba napapansin? Fresh na... Wow! Wow, yes. Parang di naman. Okay Yeah. na okay ako ngayon. And I am currently, we are currently conducting our thesis. And so far, hindi naman siya mahirap. Sige, sabi mo yan kuya ha, hindi mahirap. Pag kami talaga pumunta sa stage ng third year na talagang na-haggard kami kuya, ikaw na lang ang inspiration namin. Charis. So ayan kuya, since nagkakonduct kayo ngayon ng thesis, you are the perfect guest para magbigay sa amin ng tips, advices, or to answer our questions regarding our curiosities about the thesis. So for our first question, can you tell us something about the process po ng paggawa ng thesis? So first and foremost, dapat alam nyo muna kung ano ang gusto nyong i-pursue sa thesis. So dapat yung wants and yung want ninyong ma-encounter or yung problem na want nyong ma-solve, dapat yun ang unang nasa isip nyo. Another one is dapat alam nyo rin kung ano yung mga hahanapin nyo. And ano bang, for example, sa amin, sa broadcasting, unang tinanong namin, ano ba ang nafe-feel naming problem? So, una naming naisip, ay, AI. So, ayun, doon na pumasok yung study namin about ChatGPT. Yun na pumasok yung mga ideas ng kagrupo ko na, ay, what if aralin natin kung nakaka-apekto nga ba ang ChatGPT sa academic writing ng mga broadcasting student? So yan, kami kasi kuya, nagkaroon na din kami ng research when we were in senior high school and even kang junior high school. And isa din talaga sa tumatak sa akin na lesson or tip nung nag-conduct kami ng research is dapat sa una pa lang, alam nyo na yung kung anong gusto nyong i-pursue. Yes, gustong i-pursue. Are we still talking about thesis? Charis. Grabe. So yan, dapat alam nyo yung question kung saan kung saan iikot yung buong thesis. Kasi syempre, hindi naman tayo magkakandak ng research na wala tayong problemang hinahanap, 'di ba? So, ngayon naman kuya, gusto kong malaman ano ba yung issues or yung challenges na kinaharap nyo sa buong thesis process nyo or sa thesis process na kinakandak nyo? So far naman sa amin, wala naman kayo masyadong na-face na problem since first and foremost, yung sa thesis mates, wala akong masyadong problem doon since actually masyadong maganda ang bonding ng aming groupmates. So yun ang isa sa tips ko sa inyo guys na pag magti-thesis kayo, try nyong hanapin ng mga groupmates nyo is yung mga close talaga kayo para mas madali ang communication and everything and facilitation. And another one is
currently, ang nagiging problem talaga namin is yung pag-comply. BU, joke. Yung pag-comply talaga ng paper kasi last week is parang may binigay sila na bagong task sa amin regarding the BUERB, yung ethics na kailangan na i-comply namin ng mga files and mga documents, and doon talaga na ugaga talaga kami doon. However, I think na isa sa mga naging edge namin doon is maayos ang communication ng aming groups, especially me as a leader. Iniisip ko talaga na sana ay dapat maayos ang maayos ang pagpapalakad ng mga paper, may mga task delegation and everything. And then yun, successful naman na naipasa namin yung mga papers namin, and isa kami sa mga groups na mas naunang natapos kaysa sa iba, and doon ginawa na rin yung step ng other blockmate namin, kami nang pinagtanungan. So I think yun ang naging edge din namin. So ayan, thank you kuya. I was supposed to ask you sana kung anong preference nyo regarding sa groupings, kasi meron naman akong mga naririnig na tips na dapat daw piliin daw yung kagrupo na hindi mo friends, piliin daw yung mga hindi mo ka-close, kasi parang may tendency na nagko-compromise yung nako-compromise yung quality ng research, ng thesis, kasi parang nag-a-adjustan since magkaka-close nga, since friends. Pero yun, thankfully, thank you po dahil binigyan mo kami ng assurance na it's okay to choose your friends and choosing your research group mates. So ngayon po kuya, since thesis era or the conduction of thesis process is quite stressful naman talaga, hindi naman ata natin yun may pagkakaila. Ikaw po ba, anong ginagawa nyo to relieve the stress during the thesis process? Ayan, medyo na patawa lang ako doon kasi isa sa mga ginagawa namin is hangout. And actually, funny story lang kasi prior our proposal defense, ang ginawa ng grupo namin is, pwede ba sabihin yun dito, is nag-inuman kami. So yun ang bonding namin. Iinuman lang talaga kami. Tapos I think maganda siyang way kasi mas na-strengthen yung bond namin. And kinaumagahan nun is title defense na. So wala kaming PPT, wala pa kaming maayos na script. Pero anong ginawa namin? Nag-inuman. However, applicable lang po yun kung ang mga kagrupo mo and yung mga members ay magagaling talaga. So thankful din ako sa kagrupo ko kasi na-pull off namin yun. Wow, noted. Charis. So, ayan. Ako kasi kuya, sa experience ko naman, share ko lang, sa experience ko naman sa pag-conduct ng research ng senior high, ng capstone since I'm a STEM student, talagang sa 2 research na ginawa ko ata, or sa 3 research, talagang may mga pabigat talaga na mga kagrupo, and mahirap talaga siya, mahirap i-balance yung pagiging leader, yung pag-ayos sa quality ng research, sa pag-ayos ng quality ng thesis. So thankfully naman na na-relieve din ako kahit papano nung nasabi mo na it's okay na to choose your friends, and yun nga na at some point nakakasama mo pa sila to relieve the stress during the thesis process. So important din talaga yung communication. Sabi nga, communication is the key to success. Nabago na actually. So yan, thank you once again Kuya Armand for sharing some tips and advices, and I hope our listeners out there, specifically shout out sa BA Broadcasting 2B, sana nakinig kayo sa tips and advices na binigay ng ating kuya from the 3rd year BA Broadcasting para naman pagdating natin sa point na magti-thesis na tayo ay yung ibang questions na still lingering in our minds ay nasagot na, and hindi na tayo ma-curious pa at the end of the day. So that's it for our curiosities about thesis. Once again, this is Fatima Bandin. I am from BA Broad 2B, and yan lang. Good afternoon, everyone.
Boses Can Jóvenes. Pakinggan ang mga kuro-kuro ng mga kabataang mag-aaral dito sa Boses Can Jóvenes. Boses Can Jóvenes. Patas na tatalakay sa mga napapanahong mga isyu sa lokal, nasyonal o maging sa ibang bansa. Boses Can Jóvenes. Boses Can Jóvenes. Mga isyung makakaapekto sa interes ng karamihan dapat nating pag-usapan. May boses ang kabataan. Boses Can Jóvenes.